pong masaya na naririto kayo sa sanktuaryo ng ating Panginoon. Okay. Tapos na po, malapit nang matapos ang buwan ng August. Ang bilis, ano po? Talagang ber na po niyan. Atin na pong nadadama o nararanasan po yung lamig. Sino po nakakaranas na noon? Ano po? Kaya nga po, napaka-importante bilang mga tunay na Kristiyanong born again. Ano po? Kasi maraming Kristiyano, pero hindi po born again. Yung mga tunay na mga Kristiyanong born again, na tunay nga pong bigyan natin ng value, ng kahalagahan, yung salvation na tinanggap po natin. Kaya nga po, sa loob ng 3 linggo na ating pong pinag-aaralan, yung I am, yung declaration po ng ating Panginoong Jesus. 7 po yan, nasa pang-4 na po tayo. Yung una po, yung I am the bread of life. Ano po yung pangalawa? I am the light. Opo. Pangatlo, I am the door. At ngayon naman po, ang ating pag-aaralan, yung pong sinabi po ng ating Panginoon na I am the good shepherd. Kung titingnan po ninyo yung pamagat na yan, ano po yung nagbigay sa inyo ng kakaiba na pananaw dyan? Marami po ang shepherd, pero hindi po sila good. Siya lang po ang nagdeklara. Ang ating Panginoong Jesus lang po ang nagdeklara na siya ang mabuting pastol. Amen po ba? Kaya nga po, marami tayong pag-aaralan pa patungkol sa ating Panginoon. Diyan sa salitang I am. Kaya nga po, sabi nga ni Pastor Manny, dapat yung mga napag-aaralan po natin, habang binabasa natin, logo po yan, logos. Ano po? Yan po yung mga salita. Dapat merong nagre-rema sa atin. Di ba? Pag sinabi po yung rema, balo mo, alam mo, meron kang nasabi kanina, nagrema sa akin yon. Ano po? Natandaan mo, hindi nawala sa iyong kaisipan. Tumatak sa iyo. Dapat ganito po ang mga salita ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya nga po sa ating pagpapatuloy, ang ating pag-aaralan ngayon, I am the good shepherd, at babasahin ko po yung nakasulat sa John chapter 10 verse 11, NLT version, I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Tayo po'y sumandaling yumukot manalangin. Ama, salamat po. Salamat sa iyong bugtong na anak. Dahil sa iyong bugtong na anak, nagkaroon po kami, Panginoon Diyos, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Nagkaroon kami ng kaligtasan. Natuto kami na mamuhay na may katuwiran, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat, aming Panginoong Jesus. Dahil sa iyong mga katuruan, naririto po kami, Panginoon. Kung paano, Panginoon, kami ay nabubuhay na may kaaya-aya sa inyong harapan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Salamat din po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin sa buo araw na ito at sa pagpunta po namin dito. Nagpapasalamat po kami sa mga bisita po na naririto, Panginoon. Wala pong aksidente sa inyo, Panginoon. Panginoon, gusto mo lang ipaalam sa kanila kung gaano mo sila kamahal, Panginoon Diyos. Panginoon, dalangin ko po, buksan mo yung mata ng aming mga puso, mata ng aming mga pangunawa, upang ang mga salita mo ay lubos naming tanggapin na may kagalakan sa aming mga puso at maunawaan namin ito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Lukuban mo po ako ng iyong presensya, Panginoon. Ang salita mo ang siyang magiging salita ko. Panginoon, maraming salamat po. Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Panginoon, nagdideclare po ako, Panginoon Diyos, ng kaligtasan. Nagdideklara po ako, Panginoon, ng salvation, ng freedom, Panginoon Diyos, ng restoration sa mga relationship, Panginoon, lalong-lalo na sa pamilya na sinisira ng kaaway in the mighty name of Jesus.
Nagdideklara rin po ako, Panginoon, ng freedom, ng kalayaan sa anumang klase ng bisyo. Droga man ito, Panginoon Diyos, sugal man ito, Panginoon, sa alak man ito, in the mighty name of Jesus. Panginoon, nagdideklara rin po ako, Panginoon Diyos, ng pagmamahal, Panginoon. Pagmamalasakit sa bawat isa't isa. In the mighty name of Jesus. Maraming salamat po sa iyo po lahat ang kapurihan, kalwalhatian. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Kung merong good shepherd po, natural, meron pong kabaligtaran yan. Meron siguradong bad shepherd o kaya evil shepherd po. Kaya nga dito sa ating pong pag-aaralan ngayon, titignan natin o pag-aaralan po natin itong good shepherd na ito. Ano po? Kaya nga, itong pag-aaralan po natin ngayon, parang ano po ito, expository. Ano po, i-expose po natin kung ano po yung ibig sabihin ng good shepherd. Kaya nga, yung unang puntos po natin, ito po yung ating pag-aaralan. What does it mean that Jesus is the good shepherd? If Jesus is the good shepherd, ano po, of your life, that means He provides the needs for your spirit, soul, and body. Yan po yung mabuting pastol po natin. Pag sinasabi pong provides the needs, yung ating mga pangangailangan, lagi pong sumasagi sa ating kaisipan mga material na bagay o kaya pinansyal. Ano po? Mga bagay. Kaya nga po, dito kakaiba po yung good shepherd po natin. Kung paano niya po tayo kinakalinga o gusto niyang maranasan kung ano po yung mga ma-provide niya yung mga pangangailangan po natin. Dito po sa Psalms chapter 23, verses 1 to 3, ito po ang sumulat nito, walang iba kung hindi si David. Si Haring David. Si David po, kaya na isulat niya ang Psalms chapter 23, ano po, dahil ito ay naranasan niya. Tunay niya pong naranasan sa kanyang buhay. Kaya ano po ang sabi ng Psalms chapter 23 verses 1 to 3? The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me before still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness. Sabi niya po, the Lord is my shepherd. Personally, ano po, sinabi niya, ang Diyos ang siyang pastol ko. Bakit niya kaya po nasabi ito? Dahil nga, sabi niya pa, I shall not want. Sino ba ang Diyos? Sino ba ang ating Panginoong Hesus? Sino ba yung good shepherd na yan na tinutukoy po ni David? Walang iba kung hindi ang lumalang ng langit at ng lupa. Ang nagbibigay po ng hininga, ng buhay, ng kalakasan sa bawat isa't isa sa atin. Si David po, bilang pastol, naranasan niya po itong sinasabi niyang, I shall not want. Paano yon? He makes me lie down in green pastures. Pag sinabi pong green pastures, sariwa. Ang kanyang mga tupa kapag ito ay kanyang pinapastulan, hindi niya po dinadala doon sa mga damong malapit ng malanta o hindi po kulay green. Dinadala niya yan kung saan po yung mga damo sariwa na sariwa po. Para yung kanyang mga tupa, pag kinain yan, may sustansya po, malusog yung mga kumakain na tupa na yan. Ano pa po ang sabi niya? He leads me beside still waters. Kaya po yung green pastures dito, ang sinasabi dito, rest. Ano po? Kapahingahan. Hindi ba kapag ikaw ay nandyan sa iyong bahay, dahil nandyan na lahat yan, yung kailangan mo, hindi ba maginhawa ka? Ano po, lahat ng mga kailangan mo, nandyan na. Ang sabi pa ni David, He leads me beside still waters. Ang mga tupa po, kapag pinapainom po ng mga pastol yan, hindi po yung doon sa maingay
O yung magalaw na tubig dahil hindi po sila pupunta dyan. Takot po sila. Pumupunta po yan, dinadala ni David yan doon sa still water, yung tahimik na sapa. At doon umiinom yung mga tupa. Sino po yung living water natin? Saan po nagmumula yung living water na yan? Walang iba kung hindi sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po dito sabi pa, ano pa ang sabi niya doon sa living water? Dito po nagkakaroon ka ng nare-refresh ka. Nare-rejuvenate ka. Kaya sinabi niya, He restores my soul. Sabi niya, ano po? Kaya kung ano man yung nagugulimihanan ka, ano po yung mga problema, ano ba yung mga nararanasan mong mga pangyayari na hindi mo inaasahan, meron po tayong mabuting pastol na umaakay po sa atin. Kaya ano ang sabi niya? He leads me in paths of righteousness. Ano po, yung leads me dito, ginagabayan, ginaguide niya tayo. Saan? According to His will and principles. Ano po? Doon sa kanya pong kalooban, sa kanyang mga prinsipyo. Kaya nga po napakasarap na ang ating Panginoong Jesus, siya ang pastol po natin. Alam po ninyo, paano tataba, paano magiging malusog yung ating katawan, yung ating spirito, yung ating kaluluwa. Ito po yung green pastures po natin. Ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga po ang ating Panginoon, hindi lang po ang gusto niya na maging malusog itong katawan natin. Kaya nga po, dapat itong katawan na ito ay ating inaalagaan. Hindi po basta-basta anong klaseng pagkain yung ating ipinapasok. Di ba? Bakit? Ang gusto natin malakas ito. Kaya yung mga iba, karamihan po sa atin, nag-exercise. Nagbubuhat ng mabibigat na bakal. Yung iba, tumatakbo. Yung iba, naglalakad. Yung iba po, ano ang ginagawa? Pinipili nila yung mga kinakain nila. Bakit? Gusto nilang maging malusog ang kanilang physical, itong laman na ito, itong katawan na ito. Bakit dapat natin gawin yan? Dahil yan po ang tahanan ng banal na espiritu at ng ating kaluluwa. Amen po ba? Kasi kung sakitin po itong katawan na ito, ano ang mangyayari? Lulungkot yung ating kaluluwa. Kaya nga si David nung malungkot, ang kanyang kaluluwa, sabi niya, "Oh my soul, why are you downcast?" O bakit malungkot ka, o kaluluwa ko? Alam po ninyo, ang ating pastol, ang mabuting pastol natin, ang pinakamahalaga sa kanya yung kaluluwa at espiritu po natin. Opo, itong katawan na ito, mahalaga rin po. Pero itong katawan kasing ito, pag namatay po tayo, uuurin at mabubulok po yan. Babalik at babalik sa lupa yan. Pero yung kaluluwa at yung espiritu po natin, yung espiritu, babalik ka agad yan sa kanyang creator. At yung kaluluwa po natin, ayan, yan yung mahahatulan. Yan yung maghihintay po. Kaya nga po napaka-importante na suriin natin, piliin po natin kung sino yung magpapastol sa atin. Amen po ba? Kaya ano po ang sabi dito sa ating pinag-aaralan? God cares for our whole being, not just our physical needs, but more importantly, He cares for our soul and spirit. Sa Mark chapter 8, verses 36 to 37. And what do you benefit, sabi po dyan, if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? Sa ibang salin po dyan, what does a profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? Makikita po natin ngayon sa panahon po natin kung paano ang mga nakaupo sa gobyerno natin, napakatalamak po ng corruption. Kung magnakaw po sila, hindi na po hundreds millions, hindi na po millions, hindi na hundreds millions, kung hindi billion ang pinag-uusapan. Ang sabi dyan,
Is anything worth more than your soul? Meron bang halaga ang ating kaluluwa? Sabi nga po, kahit na makamtan mo pa ang buong mundo, ang sanglibutan, ang kayamanan ng sanglibutan ito. Kung, ano po ang sinabi? But lose your own soul. Mapapahamak ang iyong kaluluwa, pupunta ng impyerno. Anong mangyayari? Anong magagawa ng bilyon-bilyon na pera? Wala po. Kaya ganyan po tayo pinapahalagahan nitong Good Shepherd po natin. Hindi lang po itong katawan na ito. Opo, gusto niya. Masagana tayo, maranasan natin yung kasaganaan dito sa mundong ito. Pero ang pinakamahalaga, yung kaluluwa at espiritu po natin. Kaya nga sinabi niya dito, what shall a profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Kaya napakahalaga po, kapatid. Yung kaluluwa at espiritu po natin. Noong nakaraang Miyerkules po, merong nabanggit dito si Pastor Manny. Patungkol po doon sa AI, tinanong po, ilang kayang porsyento sa mga Kristiyano ang maliligtas? Pag sinabing maliligtas, ang papasok sa langit. Yung mga tunay na born again. Alam po ninyo, nung kinagabihan na yon, hindi po ako makatulog. Habang ako po ay nagme-meditate ng salita ng Diyos. Lord, sabi ko, napakatotoo ng salita mo, napakalawak ng pintuan o ng gate ng papunta sa kapahamakan. Pero napakakitid noong papunta sa langit, sa iyo. Napakakit. Kaya nga po, ang sabi ni Pastor Manny, nung sagutin po yung katanungan ng AI, sabi niya, only 5%. Karitak ng karitak, 5%. Ano ba ang populasyon po ng mundo? 8 billion plus na po siya ngayon. Ano po? Kunin na lang po natin yung 10% ng 8 billion. Ilan po? 800 million, tama? 800 million. Doon sa 800 million na yan, kunin mo yung 10% na lang po kung ilan yung mga Kristiyano talaga dyan. O sabihin na natin, yung 800 million, yun na yung mga Kristiyano. Ngayon, kunin natin yung 5% yung sa mga tunay na mga Kristiyano. Ilan po porsyento yan? Ilan po yan? Dito po sa kinuwenta ko, kinuha ko pa sa 50%. Kaya doon sa 50%, 4 billion 120 million. Sa 5% po, 206 million 25,000 lang po. Kung sa buo po, yung 8 billion po, ganun lang ang maliligtas. Pero dito po sa atin, sa populasyon po natin dito sa Angeles City, meron po tayong 462,928. Kunin po natin na lang po yung 50% nun. Pero siguro walang 50% ang mga Kristiyano dito. Dito sa Angeles. Kaya kailangan pa natin magtrabaho. Kailangan pa po natin na gawin yung itinagubilin sa atin na i-share, ikalat, ipamalita ang magandang balita doon sa mga hindi pa nakakakilala at lalong-lalo na sa mga pamilya po natin na hindi pa natin kasama na nanambahan dito sa church na ito. Hindi po biro-biro ito. Talagang nagulimahanan po ako. Nag-alala ako, Lord, makananula pa rin yung kamag-anak ko. Paano pa itong mga kamag-anak ko, itong mga kaibigan namin, mga kapitbahay namin, na hindi pa namin nasisyaran ng iyong mabuting balita. Kung dito po sa Angeles City, yung 462,928 na populasyon nito, kunin po natin yung 5% nito o yung 10% po nito. Ang 10% po ng 462 ay 46,292. At kunin natin yung 5%, yung mga tunay na mga Kristiyano doon sa 46,000. Alam po ninyo kung ilan lang? 2,315 lang. Hindi po kayo nag-iisip ng malalim?
Hindi ba kayo mag-isip ng malalim? 2,000 lamang. Kung ilan tayo dito, maghahabulan pa ba tayo? Mag-aagawan tayo? Doon sa 2,315 na yon? O gagawin na natin yung pinaka-best po natin na maging seryoso na tayo sa ating pananampalataya. Amen po. Hindi po biro-biro ito. Hindi, sabi ko nga, Lord, hindi aksidente na nasabi ni Pastor Manny yon. Para kaming lahat, makita namin ano ang nangyayari ngayon. Isa ba ako dito sa 2,315 na ito? Kung darating ang ating Panginoon? Hindi po biro-biro ang impyerno. Lagi po sinasabi ni Pastor Manny, mas marami nabanggit ang impyerno sa Bible kesa sa langit. Tayo po ay binabalaan. Baka akala po natin, ganito lang ang buhay. Ganito lang po yung gagawin natin. Pupunta tayo dito tuwing linggo. Pagkatapos ng paglabas natin, balik tayo sa ating dating buhay. Dapat po may nagrerema. Meron po tumatatak sa puso po natin at sa kaisipan po natin. Ang buhay po natin, hindi natin hawak. Anytime, pwedeng sabihin ng ating Panginoon, hanggang diyan ka na lang at hindi natin mapipigilan. Ang tao minsan lang mamamatay pagkatapos niyan, iyong paghahatol. Wala pong pwedeng pumigil sa kamatayan. Kaya nga po, gaano ka-importante. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon. Ano ang sinasabi niya dito? Makamtan mo ang buong kayamanan ng mundo. Kung mawawala naman, mapapahamak ang iyong kaluluwa. Sa impyerno. Kaya for the sheep, yan po yung tunay, yung mabuting, pastol. Siya lang po yung nag-alay ng buhay para sa atin. Para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Para po tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ganyan niya po tayo kamahal, ang Good Shepherd na yan. Kaya nga po, makikita natin dito na yung Good Shepherd na yan, tayo po ay kanyang pinapastulan. Hindi lang yung mga physical na pangangailangan po natin ang importante. Ang importante sa kanya, yung kaluluwa at espiritu po natin. Kaya nga po, yung spirit na yan po, dapat, yung mapalitan po yung ating pananaw. Alam po ba ninyo na lagi nating kasama ang ating Panginoon? Pero hindi po katulad ng mga kapanahunan ng mga disipulo na literal nila o physical nilang kasama. Ano po ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verses 22 to 24? Abstain from every form of evil. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful. He will surely do it. Kaya po ganyan ang pag-ibig ng Good Shepherd na ito. Ang sabi niya, abstain, umiiwas kayo sa lahat ng mga uri, pamamaraan, klase ng mga kasamaan sa mundong ito. Ang dami po niyan. Yun lang po sa Facebook. Meron ka lang tinitingnan, binabasa, biglang magpa-pop up po yung mga iba-ibang klaseng mga mga masasamang tanawin. Hindi po magagandang tanawin yun eh. Yung nakatupis, walang damit, walang Dapat po pag ganyan, iwasan na po natin kaagad yan. Ano pa yung mga masasamang pamamaraan na yan? Yung sinasabi dito na iwasan po natin. Pagsisinungaling. Yung sasabihin mo, mahal mo ang Diyos. Pero hindi naman nakikita sa iyong buhay. Yung mga eskema ng kaaway. Yung pagbibigay mo sa Diyos. Ninanakawan mo pa, binabawasan mo pa yung ibibigay mo sa Diyos.
Kaya ano sabi niya? May the God of peace Himself sanctify you completely. Yung pong sanctification dito, ano po yung nagsasanctify, naglilinis sa atin? Ang salita po ng Diyos, ang Bible. Ito po, napaka-importante po nito. Para yung espiritu at kaluluwa po natin, yung katawan natin, ano ang sabi? Be kept blameless. Amen po ba? Are you with me? Makakapan-English ko tuloy kaya kayo. Masyado kong tahimik. Ingkay. O ninanamnam po ninyong mabuti ang salita ng Diyos. Kaya nga po sabi yan, avoid every form of evil. Let Jesus shepherd us to live in pure and holy lives until we see Him face to face. Ganyan po yung pagpapahalaga. Ganyan tayo ka-importante sa Good Shepherd na ito. Kung kayo po ang naririto, yan po yung pagmamahal ng Diyos. Yan po yung gusto niyang i-provide sa atin. Hindi lang po material na bagay, kung hindi pati yung espiritu at kaluluwa po natin, importante sa Kanya. Amen po ba? Pangalawa, what does it mean that Jesus is the Good Shepherd? If Jesus is the Good Shepherd of your life, that means He provides you with comfort and protection. Sino po may gusto nito? Comfort and protection. Sa Psalms chapter 23 verse 4, ang sabi naman po, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Even though I walk through the valley of the shadow of death, sabi po ni David, I will fear no evil. Bakit kaya niya nasabi ito? Bakit ito ay naisulat, sinulat niya? Bakit gusto niya ring iparanas sa atin ito? Na kahit na tayo po ay lumalakad, sa mundong ito, yung shadow of death, ano ba yan? Yung mga problema po, yung mga pangyayari na hindi natin inaasahan na napakasakit po yan. Sa buhay po natin, yung mga pagsubok na yan, shadow of death, mga problema, kuminsan nga, pera pa lang, bumabagsak na yung ating mga balikat. No, rin ko kaya kuma. Saan kaya ako maghahanap? Pero, ano ang sabi ni David? I will fear no evil, for you are with me. Hindi ako matatakot kung ano man ang sinasabi ni Satanas. Ang alam ko, kasama ko yung Good Shepherd ko. Alam ko, siya yung nag-guide sa akin. Alam ko, siya yung nagli-lead sa akin at hindi niya ako pababayaan. Ang sabi po diyan, your rod and your staff, they comfort me. Sabi, alam po ninyo, yung rod po dito, ito po yung, alam niyo yung mga hari, meron yung scepter po, yung hawak-hawak nila na ganyang kalaki. Sa mga pastol po, ganyang kalaki pero mabigat po yun. Iba po yung rod sa staff, yung tungkod. Yung rod po, yan po yung ginagawa nilang pamalo kasi mabigat po yan. Kapag may umaatake sa kanilang mga inaalagaang tupa, yan po yung ginagamit nila. Pampalo po yan. Yung staff naman po, ito po yung nag-guide. Yung tungkod na meron pabilog sa itaas po, sa dulo, tas diretso po yan. Natural, magaan po yun. Kung mabigat po kasi yan, at kung hindi po matibay yan, natural, pagpapalo po yan, mapuputol, pero matibay po yan. Yan po yung nagiging guide o pagkukorak. Pag humihiwalay po yung mga tupa, yan po yung ginagamit na yung pang ibabalik doon sa mga karamihan. Pag-guide po yan. Kaya nga po, dito sinasabi po dito sa Psalms 23 verse 4 na ito, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ano po yung sinasabi dito? Ano po yung kahulugan nito? I will fear no evil, for you are with me. Alam po ninyo yung pinapahiwatig po ni David dito? Yun pong unwavering trust niya sa Diyos. Yung pong matibay at hindi matitinag na kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon.
na kahit na ano po yung nangyayari sa kanya, ano po, yung pananampalataya niya, paniniwala niya, nandito yung good shepherd ko. Hindi niya ako pababayaan. Poprotektahan niya ako. Yan po yung powerful affirmation po ng pananampalataya po ni David. Kaya nga, you are with me, sabi niya. Ano po? Kaya dito po, mapag-aaralan din po natin sa John chapter 14, verses 16 to 17, ano po ang sabi niya? And I will ask the Father, and He will give you another advocate who will never leave. Ang ating Panginoong Jesus hindi po katulad ng tao. Noong pong aakyat na siya sa langit, uupo na siya sa kanang kamay po ng Ama. Hindi niya sinabi na, bahala na kayo na. Ikayo na ang bahala, ikayong mga disipulo ko, kayong mga disipulo, kayo na ang bahala sa sarili ninyo, kung ano ang gagawin ninyo. Hindi po katulad ng mga tao. Kaya yung meron po tayong naririnig, likwan mo kuking ere, iniwan mo ako sa hangin, akala ko kasama kita. Pero ang ating Panginoon, hindi po gano'n. Ano ang sabi niya diyan? And I will ask the Father, and He will give you another advocate who will never leave you. Sino po yung tinutukoy dito? Sa verse 17, ang sabi, He is the Holy Spirit. Kaya nga po sa kasalukuyan, sa mundo, sa lahat ng mga born-again Christian, ang ating pong kasama ngayon sa kasalukuyan, walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Kaya ano ang sabi niya diyan? Sabi niya, He is the Holy Spirit who leads you into all truth. The world cannot receive Him because it isn't looking for Him and doesn't recognize Him. But you know Him because He lives with you now and later will be in you. Saan daw po nananahan ang banal na Espiritu? Sa inyo. Sa atin. Dito po. Ano po ang sabi? He lives with you now. Hindi po sinabing sa susunod pa lang na linggo, o kaya sa susunod na buwan, o kaya sa susunod na taon. Kaya nga po, ang gusto ng ating Good Shepherd, malusog po tayo. Kaya ang gusto niya, kumakain tayo ng sariwa na pagkain po. Karamihan po sa atin, nababaliwala ito. Kapag meron lang yata tayong problema, doon lang natin ginagawang buksan ito para makakain tayo. Dapat po, araw-araw. Para po laging fresh. Ma-refresh po tayo. Ano po ang sabi diyan? Tandaan po ninyo yung salitang another dito. Yung another advocate. Dito po ginamit yung advocate. Sa ibang salin po, comforter, counselor. Ayun po yung ibang salin. Kaya nga dito, yung another po dito, hindi ibig sabihin na ibang uri o ibang klase. Dito po sabi diyan, yung another, which is the Greek word allos, which means another of the same kind. Kaya nga po, hindi ba, Father, Son, Holy Spirit, iisa lang po yan. Alam po ninyo na wala pong pwedeng tao na pwedeng mag-explain, magpaliwanag kung ano ang pagka-Diyos ng Diyos. Dahil kung mapapaliwanag po ng isang tao ang pagka-Diyos ng Diyos, siya yung lumalang sa Diyos. Di ba? Kapag ang mga scientists po gumawa sila, naka-imbento sila, kayang-kaya nilang ipaliwanag yan. Dahil sila ang nakadiscover at sila ang gumawa noon. Tama po ba? Kaya nga ano ang sabi ng Isaiah chapter 66 verse 1? Heaven is my throne, sabi po ng Diyos. And the earth is my footstool. Gaano ba kalaki po? Gaano kalawak ang langit? Gaano kalaki ang mundo para ito ang maging patungan ng paa ng Diyos? Yun lang po, hindi pa natin kayang unawain. Tapos gusto mo,
i-explain mo, ipaliwanag mo ang pagka-Diyos ng Diyos. It takes faith. Pananampalataya po natin. Kaya nga po dito, parang kagabi po, si Pastor Manny yung pakwan. Itong pakwan na ito, pag binigyan ka, tinikman mo, nasarapan ka, humingi ka ulit, binigyan ka ulit. No ka rin niya meni ba't ini? Saan ba nanggaling ito? Yung hiningi niya ulit. Doon sa pinagkuhaan ko, doon sa dati, kung saan ko kinuha yung una kong ibinigay sa iyo. Doon lang. Pero yung pong heteros, ito po yung opposite. Kaya nga, kapag bigyan mo nga ako ulit, tapos kumuha ka doon sa iba, ay, katabang na. Ako hindi ko naman kinuha yun doon sa una kong pinagkuhaanan. Kaya nga po, ito po ay mga ilustrasyon lang po para maunawaan lang po natin. Pero wala po tayong pwedeng ikumpara sa Diyos. Tandaan po natin yan. Kaya nga, it takes faith. Kailangan po nating manampalataya. Kaya nga dito sa Galatians chapter 4 verse 6 sabi niya, because you are His sons. Sino po yung mga anak na ng Diyos dito? Paano po kayo naging anak ng Diyos? Ano ang sabi dito? Tapusin ko muna. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit who calls out, Abba, Father. Ang tanong ko po, paano ninyo alam na kayo ay anak ng Diyos? Nung tinanggap po ninyo ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sa 1 John chapter 1, verse 9, sabi, if we confess, kanino po natin, na i-confess po natin, at maniniwala tayo na si Jesus ay Diyos at nabuhay na muli. Sa Romans 10:9, ano po ang sabi diyan? If we confess with our mouth, if you declare with your mouth, Jesus is Lord. Nagbaliktad po. Sorry. Itong Romans chapter 10 verse 9, yan po yung sinasabi ko kanina. Kung i-confess mo, idideklara mo sa iyong bibig na si Jesus po ay Diyos at maniniwala ka, sasampalataya ka sa iyong puso. Ano po ang sabi? Na ang Diyos, siya ay binuhay, nabuhay na muli sa mga patay. Ikaw ay maliligtas. At yung 1 John chapter 1 verse 9 naman po, sige po, pakiilagay po ninyo. Kaya diyan ang sinasabi niya, if we confess, sabi naman po diyan, yung ating mga kasalanan, tapat po ang Diyos, matuwid po ang Diyos, na patatawarin niya tayo sa lahat ng mga kasalanan po natin, sa lahat ng mga karumihan po natin. Kaya, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Alam mo o gusto mong maging anak ka ng Diyos, tanggapin mo siya bilang sarili mong tagapagligtas. Yan lang po yung dapat mong gawin. Hindi na dapat yung parusahan mo pa yung sarili mo. Huwag ka nang magbuhat ng krus. Huwag mo nang hampasin yung sarili mo ng palaspas. Huwag ka nang gumapang. Yan lang, napakagaan ang pamamaraan ng Diyos. Kaya nga po, dito makikita natin, because you are His sons, God sent His Spirit, yung Espiritu po ng Kanyang anak, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus, into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. Kaya sa Philippians chapter 1 verse 19, for I know that as you pray for me and the Spirit of Jesus Christ. Yung una po, Spirit, doon sa Galatians 4:6, Spirit of His Son. Yung Son po dito, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. At dito naman po sa Philippians chapter 1 verse 19, Spirit of Jesus Christ. Parehas din po. Yan. Amen po ba? Helps me. This will lead to my deliverance. Jesus is our comforter. Alam po ninyo, yung kaginhawaan o
Opo, ang mundo meron na ibibigay na kaginhawaan. Pero iba yung kaginhawaan na nakakamtan po natin. Yung comfort sa nanggagaling sa good shepherd po natin. Napakasarap po niyan, yung kaginhawaan na yan. Kaya po dito, alam po ninyo, yung rod na ito talaga yung depensa. Ito po yung authority natin. At yung staff naman po, ito po yung nag-guide po sa atin. Kaya ang ating Panginoon, kompleto po siya. Habang pinag-aaralan ko po ito, lalo pong lumalalim, lalo po lumalawak yung aking kaalaman. Ingginuta mo, labis-labis ing lugod na kiyakatamo. Ang Diyos po natin, ang ating Panginoong Jesus, labis-labis, sobra-sobra po ang pagmamahal niya sa atin. Paano hindi sobra-sobra? Sobra po tayo kalamaran. Walang hiya po tayong lahat. Di ba? Lahat na lang ginawa natin yung mga kontra sa mga salita niya. Pero yung pag-ibig niya hindi nababawasan. Mahal niya po tayo. Noon pa mang makasalanan tayo, minahal na po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po, habang pinag-aaralan ko ito, habang umaawit tayo kanina, hindi ko po mapigilan na lumuha. Alam po niyo, pag umiiyak ka, napipigilan mo tumulo yung luha. Pero yung luha po na nanggagaling dito, hindi mo mapigilan. Lalo na yung pagdamang-dama mo yung presensya ng ating Panginoon. Dinadamahuban ninyo yung mga kanta po natin, yung lyrics. Dapat dyan pa lang po na nabibless ka na. Diyan pa lang nararanasan mo na yung kilos ng banal na Espiritu. Sa kanta pa lang po. Kaya nga yung luha, hindi ko mapigilan kanina. Sabi ko, Lord, salamat po. Kahit ganito ako, kahit na ganyan po tayo, mahal na mahal pa rin tayo ng ating Panginoong Yesus. Hindi po nababawasan yan. Ano po ang sabi dito? The rod and staff that Jesus is using to comfort, to correct us, is the Word of God. Alam po ninyo, pagdating sa salita ng Diyos, ang sabi nga ng Hebrews chapter 4 verse 12, ano po ang salita ng Diyos? Alive. Living. Ayan, for the Word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Yan po yung salita ng Diyos. Kaya nga dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ano po ang nakasulat diyan? All scriptures, ang lahat ng mga nakasulat po dito, ito po yung scriptures, is inspired by God. By the Holy Spirit. And is useful to teach us what is true and to make us realize that is what is wrong in our lives. It corrects, sabi po dyan, us when we are wrong and teaches us to do what is right. Sa NIV translation naman po, napakaganda rin po dito. Ang sabi diyan, all scriptures is God breath. Pag sinabi po breath, yung pong Espiritu ng Diyos. And is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Kaya po dito sa atin, sa church na ito, kapag nagdidisiplina po tayo, nagko-correct po tayo, sa mga kapwa po nating mananampalataya, lalong-lalo na sa mga workers po ng church na ito, ito po yung ginagamit natin. Ang salita po ng Diyos. Hindi po tayo mawawala dito. Kaya nga, yung iba, ang sasabihin nila, kapag ginagamit mo ang salita, mo ko judge. Masyado na ka man judgmental. Ang totoo po doon, kapag atin pong ginagamit ang salita ng Diyos sa pagdidisiplina, ano yung nabasa natin sa Hebrews chapter 4 verse 12? Alive and active. Buhay po talaga. At ito ay katulad ng
ng espada na dalawa ang talim, magkabila ang talim. Nagpe-penetrate po yan in between ng spirit at ng soul po na. Talagang masakit po ang salita ng Diyos. But it heals. Ano po? Ginagamot niya. Tinutuwid niya. Ano po? Yung dapat natanggalin po na maituwid sa mga pag-uugali po natin. Kaya masakit ang salita ng Diyos. Pero alam po ninyo, kung tatanggapin lang po ninyo yung pagtutuwid ng salita ng Diyos, makikinabang po kayo. Pakikinabangan po ninyo, pasasalamatan ninyo ang Diyos. Amen po ba? Kaya po, dito lumalawak po yung ating mga pangunawa po kung paano ang salita ng Diyos. Sa Romans chapter 15, verse 4, ano po ang sabi? For whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scripture might have hope. Yung mga naisulat po noon pa man, ito ay naisulat para ano po? Para tayo ay matuto. Ano yung mga nasulat noon pa man? Nandito po yan. Hindi tayo aalis dito. Ito po, napakahalaga nito. Sa atin po, sa panahon natin, madalang na lang po yung nagdadala ng Bible dahil nasa ano na po yan, nasa cellphone na po natin. Ang mahirap, hindi pa natin binabasa, nasa cellphone na nga. Kakanya na ka mo. Dito, nagbubukas ka pa, hahanapin mo pa. Pero sa cellphone po, pindot-pindot ka na lang, ang bilis. Seconds lang ang pinag-uusapan, hindi pa natin magawa. Pero ano po ang sabi dyan? Naisulat ito para tayo matuto. Mapag-aralan. At ano pa yan? Through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Magkakaroon po tayo ng pag-asa. When you are walking in the valley of the shadow of death, do not fear. Remember that He is always with you, and hold on to His word so that you will not perish. Ano man po yung pinagdadaanan ninyo mga kapatid, huwag po kayong magtampo sa Diyos. Amen po ba? Huwag ninyo sasabihin, makanyanin born again. Huwag na po ninyo sasabihin yan. Amen po ba? Ang gawin po niyo, Lord, alam ko po, ikaw yung good shepherd ko. Lord, alam ko po, ikaw yung magpo-protect sa akin. Lord, alam ko po, ikaw ang magpo-provide sa lahat ng mga pangangailangan ko. Sabihin mo lang sa ating Panginoon, ano yung pangangailangan mo? Siguradong bibigyan niya ng kasagutan yan. Amen po. Dapat wala na po yung malasibuyas nating damdamin. Dapat matibay po tayo sa mga pagsubok na ating pong nararanasan. Malapit na pong dumating ang ating Panginoon, mga kapatid. Kasama ka ba dun sa 2,000? Kung dito lang sa Angeles, kasama ka ba? Nung mapagtampu ka, kabiyasa, hindi ka marunong tumanggap ng correction, hindi ka kasama doon. Ang liit na lang yun, 5% na lang. Hindi po biro-biro ito. Uulitin ko sa inyo, hindi po biro-biro ito, ang kapatid. Kaya nga po, dapat kapag kinokorek tayo, Lord, salamat po. Talagang mahal mo ako, Lord. Ayaw mo ako mapahamak, Lord. Salamat po, Lord. Dapat ganun po yung attitude ng puso po natin eh. Hindi yung magtatampo ka tapos aalis ka, magsasama ka pa. Hindi ka tunay na born again noon, kapatid. Kristyanuhan ka lang. Yung mga naririnig mo dito noon, hindi naman tumatago sa puso mo. Pinakikita mo lang, nandiyan ka lang, nakikinig ka. Pero sa totoo, walang nangyayari sa buhay mo. Hindi ka seryoso sa iyong pagkakristyano. Huwag na natin gawin po, hintayin natin, yung nandun na tayo sa banig ng karamdaman. At sasabihin mo, Lord, paggalingin mo lang ako, magsisilbi po ako sa inyo. Hindi na po yun ang tamang panahon. Dapat ngayon pa lang malakas ka. Malakas yung pangangatawan po natin. Gawin na po natin yung dapat gawin na aayon sa salita po ng ating Panginoon. Amen po ba? Manatili tayo sa kanyang salita. Sa Hebrews chapter 3 verse 15, remember what it says, today when you hear His voice,
Pakinggan po ninyo mabuti ito. Remember what it says. Tandaan ninyo kung ano yung narinig ninyo ngayon. Today, when you hear His voice, don't harden your hearts, as Israel did when they rebelled. Ang bansang Israel, nakita na niya po lahat. Nakita na nila ang milagrong napakatindi. Harap-harapan, dalawang mata, nakita na po nila. Nakita nila, pero rebellious pa rin po sila. Tayo po, dapat hindi. Naririnig po natin ang salita ng Diyos. Sa oras na ito, huwag mo nang patigasin ang puso mo. Ano man yung meron sa iyo ngayon, ano man yung kasalanan na yan, kapatid, ito po yung panahon, oras, sinasabi ng ating Panginoon, pakinggan mo ang kanyang salita. Good shepherd po siya. Ayaw niyang mapahamak ka. Ayaw niya na pumunta ka sa impyerno. Ang gusto niya makasama ka niya sa langit. Amen. Huwag po ninyong patagyasin ang inyong puso. Pangatlo, what does it mean that Jesus is the good shepherd? If Jesus is the good shepherd of your life, that means He provides you with abundant blessings. Abundant blessings. Pag sinabi pong abundant, mga isang basket lang siguro. Ano po? Pero pag sinabing abundant, katulad po dun sa Malakay 3:10, if I will not open the floodgates of heaven, ibubuhos ko yung pagpapala ko sa iyo. Gaano ba karami ang floodgates? Gaano ba karami ang pintuan ng langit? Yan po yung abundant na sinasabi dito, yung abundance. Ano po? Yung talagang punong-puno ka, saganang-sagana. Sa Psalms chapter 23 verse 5, sabi niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Alam po ninyo, napakasarap po nito. Ano po? Yung anoint, yung sinasabi po ni David dito, dahil po yung mga tupa, ano po, may mga kalaban po yun sa kanilang buhay po, sa kanilang sarili. Kaya, pag may dumapo pong parang mga flies, pagkatapos, mangingitlog yan sa ulo nila. Tapos, pupunta po yan dito sa ilong nila. Hirap na hirap po nilang tanggalin yun kasi wala naman po silang kamay para dugutin yan, tanggalin po. Kaya anong ginagawa nila? Kinakaskas po nila, binumugo nila yung ulo nila dahil masakit. Ano po? Kaya yung purpose po ng oil dito, kapag nilalagyan po ng oil yan, para po itaboy yung mga insekto na yan. Yan po yung magiging protection po nila. Dito naman po sa atin, ano yung sinasabi po dito sa atin? Ano po? Kaya ito pong anointed, sabi po dito, yung oil na yan, ang primarily po na ginagawa yan sa atin, alam po ninyo, napakasarap po. Napakasarap. Ano ba yung oil? Ano ba ang sinisimbolize nito? Ang Holy Spirit. Alam po ninyo, tuwing Wednesday, sino po yung nag-a-attend ng tuwing Wednesday? Yung meeting of the prayer warriors. Marami pa pong hindi. Ini-invite ko po kayo. Alam po ninyo, mas marami pa yung Wednesday sa attendance po natin. Hanggang ilalim po. Napupuno na po tayo. Last Wednesday po, umabot na po tayong mahigit sa 400. 430 o 450 na po. Pati na po mga workers, pati kami mga pastors. Na meron pong ginagawang kakaiba ang ating Panginoon sa bahay-sambahan po natin. Sino po gustong makaranas itong abundant blessings na ito? Sinong gusto rito na maranasan niya ang banal na Espiritu sa kanyang buhay? Samahan po ninyo kami tuwing Miyerkules. Yung ma-experience po natin, sama-sama tayo, yung presensya ng banal na Espiritu. At alam po ninyo, kapag nasa sa iyo ang banal na Espiritu, wala ka nang hahanapin pa. Ano ang sabi ng Luke chapter 11, verses 11 to 13?
You fathers, if your children ask for a feast, do you give them a snake instead? Or if they ask for an egg, do you give them a scorpion? Scorpion, alakdan? Of course not. So if you simple people know how to give good gifts to your children, how much more will your Father, your Heavenly Father gives the Holy Spirit to those who ask Him. Ano po ang mas maigi na asamin natin, i-desire po natin? Material na bagay o yung Espiritu po? Kapag nasa sa iyo ang banal na Espiritu, na andyan po yung sinasabi po dito sa Romans chapter 14 verse 17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Yan po yung mararanasan po natin. Kapag ang banal na Espiritu ang siyang nasa sa atin po, ito pong righteousness, peace, and joy, mararanasan po natin. Hindi po tayo ipapahamak. Hindi tayo tuturuan na mamuhay po tayo ng masama. Iga-guide niya po tayo. Ituturo niya po sa atin. Ano po? Kaya nga, kung yung mga masasamang mga magulang, humihingi yung kanilang mga anak, tay, pahingi po ng pambili ng tinapay. Oh, ito na lang yung ahas, ito na lang ang kainin mo. Kung yung tatay daw, yung mga magulang na masasama, pag humingi, binibigyan pa rin yung pinakamabuti, ano po, sa kanilang mga anak. Kung humingi ka sa ating Ama, i-desire mo, hingin mo, ano yung sinasabi dito na hingin po natin? Ang banal na Espiritu, hindi niya ba pwedeng ipagkaloob yan sa atin? Marami po sa atin ngayon, tuwing Miyerkules po, nagdi-desire na maranasan nila ang banal na Espiritu. At nararanasan po ng karamihan. Even ngayon po, kung i-desire lang po ninyo na maranasan ninyo ang kilos ng banal na Espiritu, ang presensya ng banal na Espiritu, pwedeng-pwede niya pong ipagkaloob yan sa atin ngayon. Naranasan po ninyo kaninang nag-worship po tayo, yung kilos ng banal na Espiritu. Ako po, damang-dama ko yun. Kaya po lumuluha ako, hindi ko makontain. Kaya nga po, ang banal na Espiritu, kapag nasa sa iyo, yung righteousness, yung peace, yung totoong righteousness, yung totoong peace, the peace that surpasses all our understanding. Ano po? Yung joy, hindi lang happiness, kung hindi joy, yung kagalakan na nagmumula sa Diyos. Ito po yung nasa sa atin. Yan yung kaloob ng banal na Espiritu. We can experience all kinds of blessings even in times of adversity and trial when we are filled with the Holy Spirit. Kapag nasa sa iyo po ang banal na Espiritu, yung nasasabi po o yung napapatotoo po ng mga kapatid po natin, alayan. Bakit? Kasi atsuya ang banal na Espiritu sa akin. Alam po ninyo yung 1 John chapter 4 verse 4, greater is He that is in us than he who is in this world. Meron po akong gustong ibigay na halimbawa sa inyo. Meron po tayo, hindi ko po pinipreempt dahil magte-testimony ito. Punta po kayo sa Miyerkules. Maririnig po ninyo yung kabuuan ng kwentong ito. Ito po paano lang, sideway. Pahapyaw lang po. Itong kapatid nating ito, matagal po, nag-backslide din po siya o malamig po siya sa ating pa. Pero magbuhat po, noong maranasan niya yung ng banal na Espiritu sa kanya, kakaiba po ang nangyayari sa kanya. One Saturday po, Sabat, pagkatapos ng Sabat, pauwi na po sila. Tinabang sila, dadaan sila dito sa MacArthur Highway. Diyan po sa harapan papasok dito sa Old Santa Maria. Di ba may mga barricade po diyan ng mga bakal, tapos merong lusutan. Masaya silang pamilya dahil nga dito sa Sabat na yan.
bigla na lang merong pumasok niyan, left turn, papunta rin ng MacArthur Highway, ng Dao. Natural, nagkukwento, masaya sila. Nabigla siya nung pagpasok ng tricycle. Napabusi na siya ng malakas ngayon. Tapos, tumingin sa kanya yung tricycle driver. Alam po ninyo kung ano yung sabi? Walang hintong patid na mura. Mura po siya ng mura. Pagkatapos, binuksan na niya po yung bintana. Yung mga anak niya po, yung asawa niya, gugulisak na la po. Balo dia kasi tatang daya. Nung naning malyari. Nepa mo ang karagula katawang, kay ba't puro siyang tattoo. Ang ginawa ng asawa niya, sinara niya yung bintana. Pagkatapos, o-overtake niya yan. Yung tricycle po, ang ginagawa nitong driver, bibilisan niya, tapos magbabagal po siya. Nakakuha po siya ng tiyempo niyan. Na-overtake niya. Pagdating po doon sa rotonda, sa may Clark, doon sa mga bangko at saka gasoline station, sabi niya, maglele ka. Tumabi po yung tricycle driver. Pagkatapos bumaba siya, agad na po siyang sinundan ng asawa niya. Yung mga anak niya po, talagang, alam na nila kung anong mangyayari. Noong kasing hindi pa tunay na born again, Kristyanuhan niya mo, talagang dalyanan niya po. Pero ano po ang ginawa niya? Sabi niya, bumaba daw yung tricycle driver. Nung makita-kita niya siguro malaking katawan at saka puro tato, naglilaw ng konti. Pero mura ng mura pa rin daw. Mura ng. Sabi niya, kapatid, sabi niya, kaya palelenda ka. Kaya pinatatabi kita. Ang gusto ko lang, sabi niya, hindi ako ang maging sanhi, baka maaksidente ka pa sa init ng ulo mo. Sabi niya. Pwede ba kitang yakapin? Sabi niya. Bumaba yung asawa niya, ng tricycle driver. Dala-dala pa yung bata. Ganon din ang bibig ng babae. Pwede ko kayong yakapin. Anong yakap? Sabi pa raw. Pagkatapos, ang sabi niya, pwede ko ba kayong panalangin, pag-pray? Sabi niya. Pinag-pray niya po. Pagkatapos ng nag-pray, alam po ninyo kung ano nangyari. Yung tricycle driver, siya pa ang pumunta sa kanya, niyakap niya, at siya pa ang humihingi ng sorry. Hindi pa po yan ang buong kwento sa Miyerkules. Punta po kayo, maririnig ninyo yung kabuuan po ng kwento na yan. At ito pa ang kamangha-mangha. Umuwi yan sa Tinabang. Sa Tinabang, meron po tayong church doon. Pinamamahalaan po ni Pastor Annette Limke. Mag-a-attend siya ngayon ng service doon. Alam po ninyo kung sino yung nakita niya? Yung tricycle driver. Nandoon. Nagyakapan po sila. Yung tricycle driver pala yun. Dating pumupunta doon, nag-backslide. Sabi ko, naisip ko, kaya nagbalik yun dahil doon sa nakita niya dito sa ating kapatid. Kapag nasa sa iyo ang banal na Espiritu, napakadaling gawin po yun. Pero pag wala sa iyo ang banal na Espiritu, kung hindi ang mabuting ang pastol mo, hindi mo magagawa yun. Siguradong bubugbugin mo yun. Bubugbugin niya yun. Pero nagagawa niya ngayon, nagpapakumbaba. Bakit? Dahil nga, yung banal na Espiritu nasa sa kanya. Iyon po yung sinasabi, yung righteousness, peace and joy. Ang dami pong patutuon nitong kapatid nating ito. Sa Miyerkules po, uulitin ko, punta po kayo. Maririnig po ninyo yung buong kwento na yun. Kaya we can experience all kinds of blessing even in times of adversity and trials when we are filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Panghuli po, what does it mean that Jesus is the Good Shepherd? If Jesus is the Good Shepherd of your life, that means He provides you with eternal life. Napakabuti po ng Good Shepherd po natin, Hindi lang po yung katawan natin o physical, mga material na bagay, kung hindi pati kaluluwa po natin, yung espiritu po natin, inaalala niya. Importante po sa Kanya. Yung protection, yung comfort, yung abundant blessing, pag ang ating Good Shepherd ang nag-bless,
Talagang generous siya. Very, very, very generous po siya. Hindi po siya kuripot na katulad natin. Pero dito sa Calvary Temple, na bago na lahat, ang mga tupa ng ating Panginoong Hesus. Generous noon. Kaya, hindi nyo napapansin po, pinagpapala tayong lahat ng ating Panginoon. Ano po? Ganyan po, yung mabuting pastol po natin. Hindi lang po yan ang gusto niya. Gusto niya magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na kasama niya. Sabi niya diyan sa Psalms chapter 23 verse 6, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Amen. Sino po yung gusto makaranas nito? Dapat kasama tayo doon sa 10% o 5% o 10%. Lakihan na nga natin. Gawin na natin ng 50% para maraming pumasok sa langit. Yun lang po, hindi automatic yan. Ano po, meron tayong gagawin. Hindi po yung nakaupo lang tayo. Tapos, oh Lord, save na ako. Bahala na ka. Hindi po ganyan. Meron po tayong assignment. Ano yung assignment natin? Ano po yung assignment natin? O tira tabalo. Yung assignment po natin, share. Mag-share po tayo. Ano isi-share natin? Yung karanasan mo na pinaranas ng Good Shepherd na ito sa iyo. Amen po ba? Maging sakit. Amen. If Jesus is our good shepherd, we will always experience a life full of His goodness and love. And He will shepherd us into the life that is everlasting. Yan pa lang ang tunay na shepherd. Hindi po yung mga shepherd ng sanlibutan na ito na tinuturuan na maging korap ang mga kaisipan po natin. Ito, blameless ang inaasam niya po sa atin. Ano po? Yung matuwid. May kapayapaan at merong kagalakan na buhay po. Amen? Sino po yung gusto niya pang maging pastol niya itong good shepherd na ito? Sige po, na tayo. Mag-review na tayo. I am the good shepherd. He provides the needs for your spirit, soul, and body. He provides you with comfort and protection. He provides you with abundant blessings. He provides you with eternal life. Nasabi ko po kanina, hindi po automatic ito. Kailangan po nating mag-persevere, magtiyaga, magpatuloy. Ano man po yung ating mga nararanasan, isa lang po dapat na boses ang dapat nating pinakikinggan. Walang iba kung hindi po ang boses ng Good Shepherd na yan. Huli ko pong ilustrasyon sa inyo. Naibigay ko na po ito. Meron pong isang turista na nagpunta sa Middle East. At dito niya nakita yung mga nagpapastol ng mga tupa. Habang nasa daan po siya, nakasakay siya sa bus. Meron dalawang pastol na magkaharap po. Yung mga pinapastulan nilang mga tupa, kasama po nila. Palapit na po sila ng palapit ngayon sa bawat isa po sa kanila. Nag-cross po yung kanilang daanan. Ngayon, naghalo-halo po yung mga tupang inaalagaan nila. Pinagmamasdan nitong turista. Alam pa kaya nung mga tupa na yon, yung kanilang pastol? At nung maglampas na po itong mga dalawang pastol na ito, ang ginawa po nung isa, meron po siyang ginawa, nagpaswit. Gumawa po siya ng sounds. Kung paano niya pinapastulan itong kanyang mga tupa. At alam po ninyo, kahit na nag-rumble yung mga tupa nila, nung marinig po noong mga tupa nitong gumawa ng sounds na ito, pumunta lahat sila doon. Sa pastol po nila. Bakit po? Alam nila yung boses ng pastol nila. Kahit itong isang pastol nito sumabay pa,
yung kanya naman, alam din nila kung saan sila pupunta. Alam nila yung pastol po nila. Dapat tayo po, ganyan tayo. Kahit na napakarami po ng mga bumubulong sa atin, dapat alam natin yung boses ng mabuting pastol natin. Hindi po tayo kaagad-agad natatangay. Amen po ba? Paano po natin malalaman yan? Ang sabi po diyan sa John chapter 10 verses 27 to 8, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand." Meron po mga mananampalataya, yung mga once saved, always saved natin. Inaano po nila sa sarili nila, na kapag tinanggap mo na ang ating Panginoong Hesukristo bilang sarili mong tagapagligtas, kahit kailan, hindi na mawawala yung salvation na yun. Kahit na ano ang iyong gawin. Kaya nga po yung mga ibang mga Kristiyano, may alam kayong mga Kristiyano na nag-iinom pa, nagsusugal, nambababae, ano po, yan yung mga once saved, always saved. Yan po yung mga sinasabi nila sa sarili nila na kahit na anong gawin ko, hindi na mawawala yung salvation. Pero pag-aralan nating mabuti, yung John chapter 10 verses 27 to 28. Ano po ang sabi diyan? "My sheep listen to my voice." Kung ikaw ay tunay na tupa ng mabuting pastol, dapat nakikinig ka sa kanyang boses. Ano pa po? Alam niya kung sino yung kanyang mga tupa. "I know them," sabi po ng ating Panginoong Yesus. "And they follow me." Pag sinabing follow me, sinusunod mo. Nag-o-obey ka sa kanyang mga itinuturo sa iyo. Malinaw po ba? Hindi mawawala ang salvation hanggang, ano po, nakikinig ka, nagpapalaw ka, kanino? Sa ating Panginoong Yesus. Mawawala ang salvation kapag ang ginawa mo lahat ay, ano po, kontra sa mga inuutos ng ating Panginoong Yesus. Kaya ikaw mismo ang pwedeng maghiwalay, magpahiwalay, maglayo, mawala ang salvation. Ikaw mismo ang gagawa noon. Pero ang isang mabuting tagasunod ng mabuting pastol, makikinig siya sa boses ng kanyang mabuting pastol. At susundin niya, susunod siya, ipamumuhay niya, gagawin niya kung ano ang kanyang mga utos. Malinaw po ba? Alam na po ninyo kung paano hindi mawawala ang inyong salvation at kung paano mawawala ang salvation sa inyo? Malinaw po ba yan? Kaya nga po kapag meron nagsasabi sa inyo, kahit na anong gawin mo kapatid, kapag tinanggap mo na si Kristo bilang tagapagligtas mo, hindi na mawawala ang salvation. Mali ka dyan kapatid. Ay ito, pag-aralan natin yung John chapter 10 verse 27 to 28. Kaya nga po napaka-importante, lagi namin sinasabi sa inyo, ini-encourage namin kayo, mag-aral, pag-aralan po natin, basahin natin ang salita ng Diyos. Para po hindi tayo kaagad maligaw. Kaya pag may nagsasabi ng ganyan, may narinig ka, hindi ka kaagad susunod. Alam mo kasi yung boses ng iyong pastol, ng iyong mabuting pastol. Hindi ka kanya kaagad maisasama. O kini na kamo. Maya pa kini, alang makanya, alang bawal. Dito ka na lang sa amin. Dito walang bawal. Pwede mong gawin ang lahat. Alam po ninyo, yun, ang langit sa kanila, yung impyerno. Hindi po yung tunay na langit. Kasi yung laman pa rin ang gusto nilang maghari. Hindi ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu na ang naghahari sa atin. Ang nandyan na po sa atin.
Siya na yung kumikilos sa atin. Siya yung nagsasabi, oh, mali yan. Huwag ka nang magsinungaling. Huwag ka nang maging tamad. Mag-attend ka naman ng CU. Alam po ninyo, dito sa pinag-aaralan natin ito, napaka-importante po yung CU po natin. Sino po yung wala pang CU dito? Ang dami. Ano po? Napakaganda po ng merong CU. Dito po, pare-pareho tayong mga tupa na meron po tayong mabuting mga pastol. Ano po, kapag may nagkakamali, meron pong lumilihis. Dito po makikita ninyo yung pagmamalasakit ng bawat isa't isa po. May magtutuwid sa iyo. May magsasabi sa iyo, kapatid, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ganyan po. Napakabuti po. Napakasarap na nasa kamay ka ng mabuting pastol. Kaya nga po dito, ano sabi sa pinag-aaralan natin, keep your focus on the good shepherd. Listen to him and follow his lead. Experience his green pastures daily until he brings you to a better, everlasting pasture. Ano po yung everlasting na pastures na ito, pasture po na ito? Ito po yung kapag nandun na po tayo sa langit. Talagang sariwang-sariwa yun doon. Talagang fresh na fresh ang doon. Lahat po ng ating pinag-aralan na ito, mararanasan po natin doon. Sino po yung umaasam nito? Muli po, inaanyayahan ko kayo sa Miyerkules. Sama-sama po tayo. Alam po ninyo, for 2 months na, ang banal na Espiritu meron pong ginagawa sa bahay-sambahan po natin. Ang gusto po namin, makasama namin kayo. Ayaw po namin na kami-kami lang. Ayaw namin maging selfish po. Gusto namin makasama po namin kayo na maranasan natin ang kilos ng banal na Espiritu po sa kanya-kanya pong buhay po natin. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay tumayo, tatanggap po tayo ng banal na hapunan. Lagi ko po sinasabi, tingnan po natin ang ating sarili sa harapan po ng ating Panginoon. Christ is